الحمد لله القائل في كتابه المبين كما وصف سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفات الحسنى فقال من عز من قائل عليما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك والبدع والتشبه بغير المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين في هذا اليوم الذي هو 12 من جماد الثاني سنة 1446 من الهجرة نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الخطبة خطبة نافعة مفيدة لنا لكي نتزود بفوائدها في حياتنا الدنيوية وخاصة في حياتنا الأخروية Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito na tayo sa 12 ng Jumada Thani, taon 1446 ng Hijra. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang Allah na tayo ay bigyan niya ng tawfiq at gawin niyang kapaki-pakinabang ang khutbah na ito. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. At maituwid natin ang dapat natin ituwid bilang mga mu'minun, bilang mga muslimun, at si Allah ang tanging mayroong kakayanan sa lahat ng ito. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalataya, sa Suratul Furqan, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pinakamaiinam na paglalarawan, katangian ng isang mananampalataya, ng mga tinatawag na ibadur Rahman, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng pinakamapagpala sa lahat. Walang iba kundi si Allah. At nilarawan niya sila sa kanyang sinabi, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Sinabi ni Allah, at yung mga hindi sumasaksi sa kasinungalingan, sa kabuktutan, at kung sila ay makadaan sa lahu, sa walang katuturang mga salita, ay tumatalikod sila rito. Binigyan ng tafsir ng ating mga ulama, higit sa isa sa kanila, mula kay Abul Aliyah, kay Imam Ad-Dahhak, kay Rabi' ibn Anas, na ang ibig sabihin ng hindi sila sumasaksi sa kasinungalingan o kalikuan o kabuktutan, ang maksud o ang pakay ni Allah dito sa aya na ito ay la yahduruna a'yadal musyrikin.
Nangangahulugan na isa sa mga sifat o katangian daw ng mga mananampalataya kay Allah, tunay na naniniwala at humahawak sa kanyang katotohanan, ay hindi sila dumadalo sa kapistahan ng mga hindi mananampalataya, sa kapistahan ng mga kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi isang mufassir lang ang nagsabi, kundi marami. Abul Aliyah, Imam Ad-Dahak, Ar-Rabi' ibn Anas, Imam Mujahid, Muhammad ibn Sirin, Qatada at iba pa sa kanila. Nangangahulugan, kung iipunin lahat ng akwal na ito ng mga ulama ng tafsir, yun ang pinapatungkulan o tinutukoy sa aya na ito. A'yadul musyrikin. Dahil wala nang masigit pa na batil o kabuktutan at kalikuan kaysa ipagdiwang ng isang grupo ng mga tao ang gawa-gawa nilang pananampalataya. Dahil dito si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardahu, pangalawang khalifa, matapos kay Abu Bakar, pagkatapos ng kamatayan ng propeta alayhi salatu wassalam, kanyang sinabi, ito'y nababanggit sa At-Tabaqatul Kubra ni Imam al-Bayhaqi. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, "La tadkhulu 'ala al-mushrikina fi kanaisihim yawma 'idihim, fa inna as-sakhtata tanzilu 'alayhim." Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, huwag kayo ikang pumasok sa simbahan ng mga hindi mananampalataya sa panahon ng kapistahan nila. Sa panahon ng kapistahan nila. Ibig sabihin, kung hindi kapistahan nila o panalangin nila, maaaring pumasok doon ang isang Muslim hanggat ang kanyang niya doon ay mag-observe sa kanilang gawain at ipagkumpara ang katotohanan ng kanyang pananampalataya sa kasinungalingan ng nasa kanila. Ibig sabihin, kung panahon ng kapistahan at panalangin o simba nila, hindi tayo maaring pumasok doon. Dahil ang sabi ni Umar ibn al-Khattab, فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. Dahil ang puot at galit ng Allah Ta'ala ay bumababa sa kanila sa panahon na iyon. Mga kapatid sa Islam, hindi maikakaila na ang struggle natin na mga Moro, ang struggle natin na mga kamusliman sa lugar na ito, na kung saan ang mga nasa pamunuan ay mga hindi Muslim, o ang mayoridad ng ating mga kapitbahay ay hindi Muslim, halos madadala ka na. Konting-konti na lang, dahil yon ang kanilang gustong mangyari. Ang gusto nila ay magkufur ka rin kagaya nila. Yawaddu law takfurun. Gusto nilang kayo din ang magkufur. Fatakununa sawa, upang maging magkatulad kayo. Kaya ngayon ay babanggitin natin at narito sa harap natin ang mga fatawa ng ilan sa ating mga ulama na nauna sa atin. Sila Imam Ibnul Qayyim na nagbigay sa atin mga kapatid ng guidelines. Lalo na tayo na naninirahan sa lugar na kung saan ang karamihan sa ating mga kapitbahay hindi Muslim. Ang problema minsan sa nakikita natin, lalo na sa Pilipinas, hindi naman yung mga hindi Muslim. Madalas kaysa minsan tayo na Muslim. Bakit? Bakit? Maaari natin silang paliwanagan. Ipaliwanag natin sa kanila. Hindi kami kalahok dyan. Kasi yan ay pananampalataya ninyo. Pero ang problema sa atin sa panahon na ito, hindi. Hindi tayo umiimik pagdating sa ating pananampalataya. Kinukompromisa natin ang ating kredo, ang ating akida sa maliit na halaga, mga kapatid sa Islam. Waliyadhu billah. Paraffol, Christmas party ng mga hindi mananampalataya. O Valentine event o ano pa yung kanilang mga gawain na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Ano na lang ang natira sa atin ng mga kamusliman? Hindi ba natin alam o batid na halos magkapunit-punit ang kalangitan
magkabiyak-biyak ang lupa at magsikahulugan mga kahulog ang mga bundok nang sabihin ng tao na si Allah ay nagkaanak? Yan ay nasa kitab mo sa Suratul Maryam. Kung nagbabasa ka ng kitab mo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Sinabi ni Allah, at nang sabihin ng mga nagkiklaim, si Allah ay nagkaanak, ano ang sagot ni Allah sa kanila? Tunay na kayo ay nakagawa, nakapagsabi ng isang karumal-dumal, karimal-dimal na kasalanan. Muntik na ikang magkapunit-punit ang kalangitan dahil sa salitang iyon, at magkabiyak-biyak ang mga kalupaan, at mga kahulog ang mga bundok, at magsiliparan nang sabihin ng tao na si Allah ay nagkaanak. Subalit hindi nararapat na si Allah, ang Ar-Rahman, ay ating ugnayan ng anak. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pero nakakalungkot sa panahon na ito, wal-iyadu billah, makikita natin sa social media, nagpapapicture sa likod ng malaking Christmas tree na simbolismo ng kanilang pagsishirk kay Allah Ta'ala. Mga kapatid, kung natamaan man tayo, huwag tayong magalit. Kung natamaan tayo, magtauba tayo kay Allah Ta'ala. Magpasalamat tayo kay Allah na mayroon pang tinig, mayroon pang nagsasabi sa atin na medyo hindi na tama ang iyong ginagawa, kaysa sa nagririda na lang sa kung ano ang gagawin mo. Hindi pagmamahal yan. Yan ay isang kahibangan. Ang pabayaan mo ang kapatid mong Muslim habang siya ay nalulunod sa kumunoy ng kufur at ng bid'ah, ay hayaan mo siya sa mungkar at sasabihin mo, hindi na ako magsasalita kasi ito ay pagmamahal sa kanya. Wallahi thumma wallah, sa araw ng paghukom ay sisingilin ng bawat isa ang sino mang nakakita sa kanila sa gawaing iyon, subalit hindi sila pinagsabihan. Ang nasiha o ang pagsasabi o pagpapayo sa kapatid ay maaaring hindi lamang sa paraang malumanay, maaari ding sa paraang matigas kung yun ang kinakailangan. Dahil tayo ay ummah na nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nababanggit sa kitab na Ahkamu Ahlid Dhimma ni Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah patungkol dito sa mga ahkam o mga hukuman, mga hatol sa kahit anumang pagdiriwang ng mga kufar na may kinalaman sa ibada nila. Pinag-uusapan natin may kinalaman sa ibada nila. Yung paglalagay nila ng mga Valentine's Day, mga araw ng Christmas o ano pa dyan, yan ang may kinalaman sa kanilang agama. Ang walang kinalaman sa kanilang agama, maaring doon sa mga opisina ninyo may mga team building o ano pa, subalit iiwasan doon ang mga bagay na pinagbabawal ni Allah. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, agama. Sinabi ni Imam Ibnul Qayyim, at dinala ko itong fatwa na ito upang baging batayan natin at hindi natin sabing invento ng tagapagsalita. Sinabi ni Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah, wa amma at-tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi fa haramun bil ittifaq. Ang pagbati ka sa mga sagisag ng kufur na khas sa kanila, eksklusibo sa kanila, ito ay haram bittifaq. Haram bi-ijma'il ulama. Meron tayong tinatawag na apat na masadir at tashri'iyya sa din. Mga sources ng ating relihiyon, pagsasabatas. Quran, Sunnah, Ijma' at Qiyasus Sahih. Hindi lalabas sa apat na yan.
Kung sa fiqh, kailangan ng qiyas. Kung sa akida, tatlo lang. Ang Quran, ang sunnah, ang ijma'. Nangangahulugan, ijma' ng ahlul ilm na haram na tayo ay bumati sa kanila sa kanilang mga celebration. Kahit pa sabihin mo na ang sa akin lang naman, Ustad, ay sa panahon ng kanilang bakasyon. Kaya sasabihin ko, Happy Holidays. Subhanallah. Isa ito sa mga palusot ng mga tao. Palusot ng mga tao. At ganito din magpalusot ang mga ahlul kitab na nauna sa atin. Kagaya ng mga Hudyo. Kaya nga, si Ibn Battah, sa kanyang kitab na Ibtalul Hiyal, binanggit niya itong hadith ng Nabi alayhi salatu wassalam. Sinabi ng propeta, La tartakibu martakabal Yahud. Sabi ng propeta, huwag ninyong gayahin ang kasalanan ng mga Hudyo. Fartakabu o fantahaku maharim Allah, fatartakibu o tantahiku, fasatantahiku na maharim Allah biadnal hiyal. Dahil ikasabi niya, maaring banggain nyo ang mga pinagbawal ni Allah sa pinakamaliit na trick. Trick yun. Ganon din ang iba sa mga kamusliman. Lilasaf syadid. Kaya magbago tayo. Magtauba tayo kay Allah. Sige, ganito na lang. Kung sasabihin nila sa akin, ganito na lang, Happy Holidays total. Nagbakasyon sila. Mali. Dahil ibig sabihin nun, masaya ka o natutuwa ka sa dahilan ng kanilang pagbabakasyon. Walang iba, kundi ang syirkiyat na yun na kanilang pinagdiriwang at dinadakila. Kaya sabi dito, Mithlu an yuhanni'ahum bi'ayadihim wa sawmihim. Kagaya ng babatiin mo sila sa kanilang kapistahan at sa kanilang puasa. Sasabihin mo, Idun Mubarakun alik, Happy Holidays sa iyo. Sa kapistahan mo na yan. Sabi ni Allah Ta'ala sa panghuli ng binanggit ni Imam Ibnul Qayyim sa kanyang fatwa, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kung kayo magkukufur, si Allah ay malaya sa inyo. Mayaman siya at sagana na hindi niya kayo kailangan. At sabi pa dito ni Imam Ibnul Qayyim, Amma tahniyatuhum, ang pagbati sa kanila. Wa in yaslam sahibuhu minal kufur. Kahit pa sabihin na natin hindi na nagkufur yung Muslim na bumati sa kanila. Lakinnahu irtakaba muharraman, pero nakagawa siya ng haram. Bakit kamo? Wa huwa bimanzilat, at para siyang o asyaddu min shurbil khamari wa aklul khinziri wa asyaddu min az-zina. Mas matindi pa kaysa zina o pag-inom ng alak ang kanyang pagbati sa kanila. Dahil sinasabi mo, congratulations sa kufur na yung ginawa. Muntik nang magkapunit-punit ang langit, muntik nang magkabiyak-biyak ang lupa, muntik nang magkaliparan ng mga bundok, nang sinabi ng tao na ang Allah ay nagkaroon ng anak, pero kinangrotselit mo pa rin sila sa kanilang kapistahan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo na mga kamusliman, sinabi ni Imam Ibnul Qayyim, La yajuzu lil muslimina mumalatahum alay, wala musaadatahum. Maaari ba tayong tumulong sa kanila sa panahon ng kanilang kapistahan? Mahal na araw, panahon ng kanilang mga Pasko. Ang sabi ni Imam Ibnul Qayyim, La yajuz, hindi maaari. Bittifaqi ahli ilm, sa ijma' ng mga ulama na sila'y tulungan natin sa kanilang mga pagdarasal, sa kanilang mga Eid, hari-raya nila. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَتْبَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي كُتُبِهِمْ. At ang apat na imam, yung mga nagsasabi na allowed daw, kasi sabi ng apat na imam, depende daw sa madhab, basahin ninyo sa kitab ni Imam Shafi'i, ni Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Imam Ahmad ibn Hanbal, at kahit ni Imam Ibn Hazm al-Zahiri, ikalimang madhab sa mga fuqaha. Basahin ninyo doon. Kung nandoon bang pinapahintulot, lahat sila nagkakaisa na kahit nga itlog,
Itlog na yan, na itutulong mo sa kanila sa time na yun, itlog ng manok, ha? Na itutulong mo sa kanila sa time na yun, ipinagbabawal. Kay Imam Abu Hanifa, makakakufur ka. Waliyadu billah. Imam Abu Hanifa. Nasabi ni Imam Ibn Qayyim, sabi niya, وَذَكَرَ الْإِمَامُ Ibn al-Qasim, tilmid imami ahli al-Madinah. Binanggit niya dito ang sinabi ni Imam Ibn al-Qasim, estudyante ni Imam Malik. Sinabi niya, Maliki, أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعودهم على وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين an yanhaw al-muslimina an dhalik. Imam Malik, hindi ika maaari sa mga Muslim sa time ng kapistahan ng hindi mananampalataya, specifically Nasara ang binabanggit dito, na bentahan sila ng anumang bagay o pahiramin ng anumang bagay na may kinalaman sa kanilang kapistahan. Ni karne, ni ulam, ni damit, ni ang pahiramin sila ng sasakyan, ni ang tulungan sila sa kahit ano na may kinalaman sa kapistahan ng relihiyon nila. Dahil ito ay kabilang sa pagdadakila sa kanilang shirk na ginagawa at pagtulong sa kanilang kufur. At kinakailangan sa mga namumuno, sa mga salatin, sa may kapangyarihan, na kanilang pagbawalan ang nasasakupan nilang mga kamusliman sa gawaing ito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maaring ilang beses na nating narinig ang ganitong khutbah at pananalita at naiisip natin na ito ay maliit na bagay, bakit palalakihin ng mga ustad o ng mga ulama. Isasagot natin ang sinabi ni Allah sa Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Tinuturing ninyo na maliit na bagay ito, pero dakila ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, lalabas na naman ang mga mas'ala o ang mga isyu na papaano ito. Kung halimbawa bigyan kami ng kahit ano sa time na ito ng season ng Disyembre, kung wala silang nilagay doon, kung wala silang binati sa iyo, wala silang nilapat na sticker doon ng kanilang kapistahan, kahit pa hindi December, maaari mong tanggapin. Pero kung halimbawa, nagbigay sila ng kondisyon sa iyo at sinasabi sa iyo na ito'y para sa kadakilaan ng aming season, huwag mong tanggapin dahil ikababagsak ito ng iyong paninindigan sa tauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga gawain dinawais ang hindi mananampalataya. Babrandan nila ng kanilang, ayon sa kanilang kapistahan, ta'ziman li sya'nihim, ta'ziman li idihim, pagdadakila sa kanilang kapistahan. Pero sa atin, alam natin na ang original noon na anyo ay hindi siya kabilang doon sa kanilang kapistahan, bagkus maaari na sweldo ng isang kumpanya o pasweldo ng isang pamahalaan sa pagtatapos ng taon. Ligtas ka doon at hindi ka nakabilang sa mga nagdadakila sa kanilang shirk o sa kanilang kufur. Lahat ng ito, mga kapatid, sa pananampalataya, ikakaapekto ng ating alwala walbara, ng ating pagsunod, pagmamahal, at pagkamuhi sa ngalan ni Allah Ta'ala sa kanyang din. Magkaganon man na sila'y kaibayo at kaaway natin sa pananampalataya, hindi pa rin tayo lisensyado na gumawa ng anumang karahasan o kasamaan sa kanila. Hindi. Bagkus, ipakita natin sa pamamagitan ng ating paninindigan sa tauhid at sa sunnah ang totoong Islam, at sa pamamagitan noon ay mas gagalangin nila ang pananampalataya. Huwag ninyong
takot ang ma-OP ka sa kanila. Dahil hindi yan ang kailangan natin sa mundong ito. Pakatandaan mo, Muslim ka, i'taz bi-islamika. Ikaw ay maging marangal sa pagiging Muslim mo. Sapagkat ang relihiyon na hawak mo, ang siyang kinulugdan ni Allah at hindi ang kanilang relihiyon. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sinabi ni Allah, sa araw na ito, sa araw ng pagkakababa ng aya na yun sa Suratul Ma'idah, ginawa kong ganap ang relihiyon ninyo para sa inyo. Ang aking pabor at biyaya ay aking ginawang ganap sa inyo. At ang kinalulugdan ko, natatanggapin kong relihiyon, ay ang Islam, ang purong Islam. Hindi ang Muslim na nakikipista sa mga musyrikin. Ang Muslim na naninindigan sa tauhid. Ang Muslim na tuwing magtatagumpay ang mga kamusliman, ay kabilang din siya sa mga nagtagumpay. Mga kapatid sa Islam, sa tingin nyo ba, magtatagumpay ang mga kapatid natin sa Syria, sa Palestine at sa lahat, o mga nauna sa kanila, kung hindi nila pinanghawakan ng tunay at matatag at mahigpit ang relihiyon na ito? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay sumunod at huwag tayong manggaya sa mga hindi mananampalataya. Doon ang izza, doon ang karangalan nating mga kamusliman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min. Sinabi ni Allah, hindi mo matatagpuan ang isang bayan o isang bansa na naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom, na papakitaan nila ng pagkiling o pagtangkilik ang mga nagsisipagkalaban kay Allah at sa kanyang propeta, kahit pa sila ay mga magulang niya, mga kamag-anak o mga anak niya, o mga kapatid niya, o mga asawa niya, o mga asawa nila. Tunay na yaong mga matatag sa kanilang pananampalataya at paninindigan, isusulat ni Allah Ta'ala sa kanilang mga puso, iuukit ang pananampalataya sa kanila, at sila ay tutulungan ni Allah ng lakas na nagmumula sa Kanya. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika. Faqala man azza min qailin alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina. إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عن أصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يا رب العالمين اللهم أمتنا على التوحيد والسنة اللهم أمتنا على التوحيد والسنة واجعلنا تائبين لك يا رب العالمين وارض عنا يا رب العالمين ولا تسخط علينا يا أرحم الراحمين وانصر إخوتنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إذا نصرتنا وإياهم فلا غالب لنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم